Ate, tulong na mo. Nakulik mo ka na. Ang ganda naman sa ulit. Yeah. Linig. 1, 2, 3, 4. Wala umaga mga bata. Bago ang ating manunin mga kayo ngayon para sa ating pangalaman. Amen. So, ako nga pala si Teacher Edward. Ito naman si Teacher Justin. At ngayong araw, sa leksyon na ito, kami ang inyong magiging. So, ngayong araw, class, meron tayong tatalakayin ng isang napakagandang kwento. Nakikita niyo ba ang big book sa ating laban? Yan ang kwento na ating tatalakayin ngayon. But before natin simulan ang ating kwento na ating talakayan, pinanayaan mo muna lahat na ayusin niyo ang alay ng upuan at umulot muna kayo ng mga basura na sa liglig para malinis sa ating silid-aralan habang tayo ng mga. Okay. So, before natin o bago natin simulan ang ating discuss sa ating kwento, magkakaroon muna tayo ng isang activity. Ang tawag sa activity ito ay draw the word. So, sa makikita nyo sa mesa, meron dito isang mystery box. At ang mystery box na ito ay naglalaman ng mga salitang siguro ay hindi masyadong familiar sa inyo. Na makikita natin ang mababasa natin sa kwento ng ating talakayan dito. So, bumunot ako ng isang papel dito at kung sino ang tatawagin ko, subukan niyo intindihin kung ano ang ibig sabihin ng salita sa sabihin. Unang salita, waldas. Sino ba ang may alam dito kung ano ang ibig sabihin ng salita waldas? Very good. Ang waldas ay ang paggastos o paggamit ng mga bagay na walang tinakon at hindi makapilitan. Or in English ka, it is wasting of things or money ng mga bata. And then, sa tingin nyo, maganda ba ang pagkawaldas? Hindi. Dahil, sa repetisyon na nakalagay dito, ito ay paggamit ng mga bagay na walang tinakon at hindi. Pumunta naman tayo sa susunod na word. Haragan. Sino ba sa inyo dito ang alam kung ano ang ibig sabihin ng haragan? Tama. Ang haragan ay isang tao na may hindi tumala ng walang tiyak na pagkukunguhan at kilala sa pagiging pilyo at pasaway. Madalas, lumalabag sa mga inaasahang ugali sa lipunan. Yan ang ibig sabihin ng haragan. So, sino ba sa inyo dito ang isang haragan? Isang bata na hindi nakikinig sa utos o sa payo ng magulang, hindi sumusunod sa mga lipunan sa paralan. Very good. Wala haragan dito sa ating isa. Last word. Bakuran. Sino ba sa inyo dito ang alam kung ano ang ibig sabihin ng bakuran? Very good. Ang bakuran ay isang espasyo sa labas o likuran ng bahay na ginagamit para sa pagtalim, pagsapahinga, paglilibang, paglalaro, at iba pang gawain. So, sa pinakamagaling salita, ang bakuran ay isang bakanteng lote o bakanteng espasyo kung saan doon mo gagawin ang mga bagay na gusto gawin ko lang makapahinga, naglilibang sa iyong sarili, o maaaring mo rin gawin yung garden o hardin ang inyong bakuran. Now, bago natin itigilan ng ating ito, may mga katanungan yung ating itatanong sa inyo. At ang mga katanungan ito ay sasagutan natin pagkatapos basahin o yung kahit Teacher Justin ang kwento. Unang tanong, sino-sino ang tatlong haragan? Sino-sino ba o ano ba ang pangalan ng tatlong haragan na makikita natin sa kwento? Malalaman natin yan ngayon. Pangalawang tanong, bakit pinarusahan ng diwata ang tatlong haragan? O, nakikita natin sa tanong na pinarusahan pala ng isang diwata ang tatlong haragan. Bakit kaya? Ano kaya ang maaaring rason?
At pangatlo, ano-ano ang mga leksyon na ating tutunan mula sa kwento. So ano kaya ang mga moral lessons na makukuha natin pagkatapos natin malaman ang kwento mabasahin kung kaya sa inyo ni Teacher Justin? Now, sino ba sa inyo ang handa na para makinig sa kwento? Very good. Bago natin pakinggan ang kwento ng kay Teacher Justin, meron mo na akong ibigay sa inyo na house rules or ground rules na dapat niyong sundin o dapat niyong gawin habang nagkikwento ng Teacher Justin. Una, di dapat kayo mag-iingay. Dapat ituon nyo ang atensyon ng Teacher Justin habang siya ay nagmumukami o nagkikwento. Pangalawa, kung may gusto kayo sabihin, kung may gusto kayo, may opinion kayo gusto sabihin, kung may gusto kayo gawin, itaas nyo ang kamay nyo at antayin nyo na tawagin nyo yung Teacher Justin para sabihin kung ano ang gusto nyo sabihin. At last, huwag nyo gustuhin ang kaklase nyo nakikinig. So para sa flow ng kwento, tinatawag mo sa Teacher Justin. So, handa na ba kayo makinig mga bata? Sisimulan na natin ang istorya ng pinagkata si Emma Encantada at ang tatlong halaman. Ito ay kwento na sinulat ni Rene Villanueva at ginuhit naman ang nalalaman ni R. Jordan at P. Agustin. So, simulan na natin ang istorya. Si Emma Encantada. Ito si Emma Encantada. Siya ay mayroong mahirap rin. Maganda ang kanyang bakuran. Kikita niyo naman sa larawan mo. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas, maraming gulay, ibon at hayop. Malinis ang hangin at tubig. So, sa na maganda ang kagubak ng bakuran ni Emma Encantada. Kikita niyo naman. So, ito naman sila ang tatlong yan. Ang una ay sipa. Sipat, kalat, ay hangin ng basura. Kalat dito, tapon doon, ito ang ugali niya. So mahilig siya maggalat. Sino ba ang mahilig maggalat dito sa klase? Makakatulad sa iba. Dapat wala, galing, wala. Sunod na halagan ay si Putol. Si Putol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bulong doon, ito ang limakan niya. So kung may makikita mo sa halaman, ay pinuputol, pinipitas. Sino ba ang pagawa nito dito? Wala, galing. At ang huling halagan ay si Paz. Si Paz Waldas, ang reyna ng Aksaya. Aksaya sa tubig, Waldas sa kuryente, ito ang gawain niya. So siya ay nagwawaldas sa kuryente at tubig. Sa madaling salita, siya ay hindi nag-titipid. Isang araw, ang mga halaga ay pumunta sa syudad. Ang mga tao ay sumigaw. Mga salbahe, wala kayong ginawang mabuti. Galit na galit ang mga tao sa tatlong halagan. At hinabol ng mga tao ang tatlong halagan. So yung tatlong yun na magkakaibigan ay talagang napakapasaway. Hinahabol sila ng lahat ng tao. Pulis, mga nanay, dahil sila ay masaway, nagkakalat, nagpuputol at nag-aalas nila. Nagkarating ang tatlong halagan sa magandang makulan ng Emma Encantada. So dahil sa kanilang pagtakbo-takbo, paglalakbay-lakbay, kinakating si Puto. Sabi ni Paul, ang sarap sirain. Sabi naman ni Paz, sige, sirain natin. Sirain natin ng todo, sabi ni Paz. Kaya sila ay pumunta at sinira ang magandang ni Emma Encantada. Masaya na gabi, siya nila. Sila nga ay mga salbahe, mga bata. Habang sila ay sumisira sa bakuran ni Emma Encantada, tumating si Emma Encantada. Binawalan niya ang tatlong halagan. Tumawa lamang sila ng tumawa. So hindi sila nakinig sa may-ari ng hardin na si Emma Encantada. Nagaling si Emma Encantada, sabi niya, dapat kayong bigyan ng aral. Sabi ni Emma Encantada, may dumating na malakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa tatlong halagan. Nahilo ang tatlong halagan. So dahil sa galit ni Emma Encantada, may hangin na dumating. Tapos sila ay pinaikot ng hangin hanggang sila ay nahilo.
Dahil nga, sinira lang ang hindi ikinaganda. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Tignan natin sa susunod. Si Paul ay dinala ni Emang Encantada sa isang lugar na kung saan walang puno, walang halaman, at sobrang init. Dito, sabi ni Paul, hindi na talaga ako putol ng mga halaman at puno. Nalaman ko na kung gaano sila importante dahil kung wala sila ay sobrang init. Sa kabilang dako naman ay pinunta sa basurahan ng kanyang isang kaibigan. Tignan natin kung sabi ng kaibigan. Si Pat ay pinunta sa mga basurahan. Hinabol siya ng maraming langaw, ipis at daga. Siya ay sobrang takot na lalaki ng ipis at daga at ng langaw. Sabi niya, ganito pala kung masyadong marumi. Ayaw kong kainin ng daga, ayaw kong magkasakit. Iligtas niyo ako. So, si Pat ay takot. Dahil siya ay napunta sa basurahan kung saan daming kalat. So dito, napag-isipan niya na hindi siya magkakalat. Tapos, si Paz naman ay napunta sa isang madilim na syudad. Puro usok sa syudad. Naghanap siya ng ilaw, walang kuryente. Naghanap ng ripo si Paz, ngunit walang tubig. Nakita niya naman sa mga larawan, natatakot niya, walang tubig, at madaming tao. Sunod. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo sa akin. Yan ang sabi ni Paz habang siya ay naglalakbay sa madilim na syudad. Pagkatapos nun, binabalik sila ng Emang Encantada. Gamit ang kanyang mahikang na hiwaga, binalik sila ni Emang Encantada sa kanyang bakuran. Sabi ni Pat, hindi na po ako magkakalat. Yan ang sabi ni Pat. Sabi na rin Paul, hindi na po ako maninira ng halaman. Sabi na ni Paz, hindi na po ako magkakasaya. Maawa na po kayo. Sabi nila ng sabay-sabay. Naawa si Emang Encantada sa tatlo. Yan. Kailangan matuto kayong maglinis. Matuto kayong magaling at matuto magtipid. Yan ang sabi ni Emang Encantada sa tatlong talagan para sila ay maging magbago. So tinuruan sila ng leksyon ni Emang Encantada. Pagkatapos sila mag-usap, ang tatlong halaga ay tumulong kay Emang Encantada. Naglinis ng makuran si Pat. So dati si Pat ay sobrang halag. Ngunit ngayon siya ay naglilinis na. Dahil na-isipan niya na tayo ay dapat maging malinis. Habang nagtanim naman ang halaman si Paul. Dati si Paul ay nagluluto ng halaman. Ngayon siya na ang nagtatanim. Dahil nalaman niya kung gaano importante ang mga puno at halaman sa ating paligid. Nag-iigil naman ng tubig si Paz. Dati si Paz ay nag-aaksayaw, wala siya pake sa tubig at kuryente. Ngunit ngayon, siya ay nag-iigil na para makapagtipid. Tuwang-tuwa si Emang Encantada sapagkat bago na ang tatlong kaibigan. So pagkatapos ng parusa na kanilang natanggap dahil sa kanilang pagkakasaway, sila ay umuyag ng bago. So ito ang kanilang dapat gawin. Imbis na magkalat, dapat maglinis. Yun ang yung tandaan. Imbis mamukol ng mga halaman, dapat magtanim. Imbis na magkalat, dapat magtipid. So, doon natatapos ang istorya. Ang tatlong halagan ay tuluyan na bago. So, nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Magaling. So ngayon, handa na ba kayo sagutin ang mga tanong na tinanong ni Sir Elmar kanina? Okay, sige. Kayo ay makinig na. Sasagutan na natin ang mga tanong na tinanong ni Sir Elmar kanina. So, nagustuhan niyo ba mga bata? Yung kwento ang ginagawa ni Sir Justin? Magaling. Ngayon, subukan natin sagutan ang mga tanong na tinanong ko sa kanina bago magsimula ang diskusyon ko ng pagkwento ni Sir Justin. Okay, bibigyan mo like. Maaari ba kung nila kamuka, sagutan ang tanong ko?
Sino-sino ang tatlong haragan? O sino-sino ba ang tatlong pasaway na nakikita rin sa kwento? Tama, right. Tama ang gusto mo. Pangalawang tanong. Sino naman ang diwatang nagparusa sa tatlong haragan? Sino? Magaling kayo. Si Imam Encantada. Siya ang diwatang nagparusa sa tatlong haragan dahil ang tatlong haragan ito ay napakasaway ng mga haragan. Pangatlong tanong. Bakit ba pinarusahan ni Imam Encantada ang tatlong haragan? Magaling dahil sa kanilang sasamang gawain at pagiging pagiging pasaway sa kanilang lipunan. Yung isa, nagpuputol ng mga kahoy, ang isa naman nagkakalap ng basura, at ang isa naman nagbawal na sa kung ano ilaw, kurente, tubig at kung ano pa. Kaya, pinarusahan sila ni Imam Encantada. Last, ano naman ang mga lesyon na maaari natin mapulot galing sa kwento ito? Okay, binibigyan sa siya. Magaling. Huwag magkalat ng basura. Ikaw naman, binibigyan kista. Magaling. Huwag magwaldas ng tubig at kurente. Ikaw naman din kayo. Magaling. Huwag umutol ang mga punong kahoy sa halip at magkaroon tayo upang maiwasan din sobrang init sa ating pamilya. Marami ba kayong mga sa kwento? Magaling. Now, para sa ating activity, inanahan ko lahat ng kumuha ng isang buong papel. At gusto ko na pagmasdan nyo ang diorama na nakikita nyo sa inyong harapan. I-try nyo obserbahan. Ano ba ang nakikita nyo sa isang komunidad na ganito kalinis? Maraming puno at walang nagwawalas ng resources o tubig at kuryente. Ano ba ang masasabi nyo sa isang komunidad na ganyan ang patakaran, ganyan ang mga mamamayan? Magiging maunlad ba ito? Magiging miserable ba ang komunidad ito? Sa tingin nyo, ano ang mga obserbahan nyo sa diorama ng Pilipino? Bibigyan ko kayo ng 15 minutes. 15 minutes para tapusin ang inyong salaysay o essay. So, 15 minutes starts now. Magaling mga bata. Sa nakikita ko sa mga papel na yung sinabit sa akin, nakikita na talaga na marami talaga tayong natutunan mula sa pagpabinasa. At doon natatapos sa ating kwento. Ulit ako si Teacher Elmar. Ako si Teacher Justin. Maraming salamat sa nakikinig at paalam! Bye-bye! Easy! On the spot!